Alice POV. Nasunod din ang gusto ko mangyari. Kinabukasan agad kaming nakauwi ng mansyon. Sumalubong sa amin ang masayang mukha ng mga anak namin na sina Alexis at Maine. Halos maluha-luha ako habang nakayakap sa mga ito. Pagkatapos masaya kami nagsala sa pagkain. Nagiging maayos naman ang aking kalagayan buong araw. Laging nakaalalay sa akin si Miguel kahit saan man ako magpunta. Hindi ko rin kinaligtaan ang pag-inom ng gamot. Mabilis na lumipas sa mga araw. Kakatapos ko lang maligo at halos maluha ako habang nakaharap dito sa salamin. Hindi maikakailang may karamdaman ako dahil ba na ang itsura ko. Sobrang putla ko na at nangangayayat na rin ako. Ilang araw o buwan pa ba ang bibilangin ko tuluyan ng mawawala ang taglay kong ganda. Napaluha ako. Nakakaramdam na ako ng anxiety sa isipin kapag tuluyan na akong pumangit. Baka iiwan na ako ni Miguel. Baka tuluyan na tong maghanap ng iba. Kinahapunan bisita ko si Alicia. Tuluyan ko nang binigay sa kanyang pamamahala sa lahat ng negosyo na meron kami. Nung una ayaw nitong pumayag pero wala rin tong magagawa nang sabihin ko ditong wala namang ibang po pwedeng pag-iwanan sa lahat ng yon. Kawawa naman ang mga empleyado kung isasara mga negosyo. Sigurado ka ba sa gusto mo mangyari, Alice? Baka naman nabibigla ka lang. Agad na sagot ni Alicia sa akin nang sabihin ko dito ang plano ko. Malaya kaming makapag-usap dahil wala si Miguel. Umalis to dahil kakausapin daw nitong doktor ko. Wala na ako ibang maisip na ibang paraan, Alicia. Habang tumatagal nararamdaman ko, lalo ko nanghihina. Ayoko maging pabigat kay Miguel. Ayoko ring makita ko ng mga anak ko na unti-unting namamatay. Malungkot kong sagot dito. Pero hindi ba't may solusyon pa ang sakit mo na yan? Huwag mong sabihin hindi ka gagaling, Alice. Inaayos na ni Miguel ang tungkol sa gagawing surgery sa'yo. Sa katunayan nga, balak pa niya mag-imbita ng doktor mula ibang bansa para sila mag-perform ng surgery mo? Sagot naman ni Alicia. Tumulong luha sa aking mga mata. Parang ayoko nang pumayag sa surgery na yan, Alicia. Pakiramdam ko lalong iiksi ang buhay ko kapag magpa-opera ako. Wala din kasiguruduhan kung kaya ng katawan kong operasyon na yan. Posibleng mamatay ako habang ginagawa ang surgery? Umiiyak na sagot ko. Natigilan naman si Alicia. Hirap na ako, Alicia. Pinapahirapan na nga ako ng sakit na to. Pinapahirapan pa ako ng kalooban ko tuwing nakikita ko kung paano sila nag-aalala sa tuwing sinusumpong ako ng sakit ko. Gusto kong lumayo at mamatay mag-isa, Alicia. Tulungan mo akong makalayo dito. Umiiyak kong sagot. Napailing naman si Alicia. Halata sa mga mata nito ang matinding pagtutol sa gusto kong mangyari. Huwag mo naman sana akong biguin sa kahilingan kong ito, Alicia. Pangako, ito nang last. Malapit na ako mamatay at di na kita muling kukulitin. Nagmamakaawa akong wika dito. Sorry, Alice, pero hindi ako makakapayag sa gusto mo. Ginagawa ni Miguel lahat ng paraan para mailigtas ka sa sakit mo. Magtiwala ka sa kanya. Agad na sagot nito sa akin. Pagkatapos sinalikan ako sa noo at nagmamadaling umalis. Naiwan naman akong hindi alam ang gagawin. Hindi ko kayang tanggapin na unti-unti akong mamamatay sa harap ng mga mahal ko sa buhay. Gusto kong lumayo at harapin mag-isa ang kamatayan ko na itinakda ng sakit na ito. Hindi man diretsahan na sinabi sa akin ni Miguel, pero alam kong nahihirapan na din to sa sitwasyon ko ngayon. Agad akong tumayo at nagmamadaling pumunta sa kwarto ng mga anak ko. Naabutan ko silang naglalaro ng computer games. Agad nilang itinigil ang kanilang paglalaro nang makita akong palapit. Isa-isa ko silang hinalikan at agad ding nagpaalam. Muli akong bumalik sa aming kwarto at nagbihes. Pagkatapos kumuha ko ng ilang pirasong perang papel. Ibinulsa ko lang to sa suot kong jeans. Pasimple ako naglakad palabas ng gate nang tawagin ako ni Carla. Hanggang ngayon mahigpit pa rin ang ginagawang pagbabantay nito sa akin. Ma'am, aalis po ba kayo? Sumakay na po kayo ng kotse at sasamahan namin kayo. Agad na wika nito sa akin. Tumango lang ako at agad na naglakad papunta ng sasakyan. Pasensya ka na, Carla, pero huwag ka na magsama ng ibang bodyguard. Sa grocery na naman ako pupunta kasi gusto kong bumili ng mga ingredients para sa pancake na gagawin ko para sa mga bata. Agad na wika ako dito. Tumango naman to at agad pinasakay ako ng kotse. Umikot to papunta sa driver's seat at agad na nag-drive. Pareho kaming tahimik hanggang sa makarating kami sa harap ng grocery. Agad ko tong inabutan ng pera habang isa-isa kong sinasabi ang dapat bilhin. Nagtaka pa to dahil wala akong balak sumama sa loob, pero sinabi ko na masama ang aking pakiramdam. Bantulot pa tong umalis pero na mapansin ito na pumikit ako, tuluyan na akong iniwan dito sa loob ng kotse.
Sinundan ko lang siya ng tingin hanggang sa nakita ko, tuluyan na tong nawala sa paningin ko. Nagmamadali akong bumaba ng kotse at agad na naglakad papuntang highway. Agad akong sumakay sa dumaang bus at nang hindi na nagtatanong kung saan patutungo. Ang gusto ko lang makalayo sa lugar na to at mamatay mag-isa. Tuluyang tumulo ang luha sa aking mga mata hanggang sa makaidlip na ako. Nagising ako na maramdaman ko na nagkakaingay ang mga pasahero. Nagmamadaling bumaba ang iba at ang iba naman nagpaiwan lang sa loob ng bus. Nasa isang terminal na kami at wala sa sariling. Bumaba ako. Pagkababa ng bus, naglakad ako na ilang metro. Gusto kong lumanghap ng sariwang hangin. Agad akong napahawak sa aking ulo nang bigla na naman tong pumitik. Alam ko na ang susunod na gagawin. Na mangyayari, inaatake na naman ako na sakit ko at ang mahirap hindi ako nakapagdala ng gamot. Pasuray-suray ako naglalakad hanggang sa mapaupo ako. Miss, ayos ka lang ba? May mga kasama ka? Narinig ko pang tanong na isang nag-aalalang boses sa akin. Tiningnan ko to pero nagulat ako dahil pakiramdam ko, biglang lumukso ang puso ko sa tuwa. Para ako nananaginip dahil kahawig ko ang babaeng nasa harapan ko. May edad na ito pero kitang-kita pa rin ang pagkakahawig naming dalawa lalo na sa mga mata. Akmang tatayo na sana ako nang biglang nagdilim sa akin ang lahat. Kasunod nito ang malakas sa sigaw na nasa tabi ko upang manghingi ng tulong. Miguel's POV. Paano bigla na lang siyang nawala? Hindi ba sinabi ko sa'yo bantayan niyo siya ng maigi? Sigaw ko kay Carla nang makauwi ako galing sa pakikipag-meeting sa mga doctors na gagawa sa operasyon ni Alice. Kailangan gawin ng surgery sa lalong madaling panahon hanggang hindi pa lumalaki ang tumor nito sa utak. Masusi ang pag-aaral na gagawin pero inassure ng mga doktor sa akin na maililigtas nila si Alice sa tiyak na kapahamakan. Pasensya na boss, bigla na lang po siyang nawala sa kanina sa kotse. Inutusan niya ako na bumili ng ingredients para sa pancake na lulutuin niya para sa mga bata. Pero pagbalik ko wala na siya. Naiiyak pang sagot ni Carla. Nanginginig na rin to sa takot. Naikuyom ko ang aking kamao sa matinding galit. Gawin niyo ang lahat para mahanap siya. Kundi mananagot kayong lahat sa akin. Galit na sigaw ko habang nanlilisik ang mga mata. Agad namang tumalima lahat ng tauhan ko at isa-isang nagsipag-alisan. Naiwan naman akong hindi malaman ang gagawin. Hindi po pwedeng magtagal sa labas si Alice nang walang kasama. Paano kung bigla itong atakihin ng sakit niya? Baka mapahamak ito. Naisabunot ko ang dalawa kong kamay sa buhok ko. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin kung tuluyang mawawala sa akin ang babaeng pinakamamahal. Agad naman lumapit sa akin si Nanay Hilda. Mukhang alam na ni Alice ang tungkol sa sakit niya, Miguel. Narinig kong pag-uusap nilang dalawa ni Alicia kanina at nagpapatulong si Alice na lumayo sa'yo. Ayaw daw kasi niyang makita mo siyang unti-unting namamatay. Balita sa akin ni Nanay Hilda. Natigilan naman ako. Mahal na mahal ka ni Alice. Miguel, siguro umalis siya dahil nasasaktan siya tuwing nakikita kanyang nahihirapan sa sitwasyon niya. Nawawalan siya ng pag-asa pang gumaling. Malungkot itong wika sa akin. Naluha naman ako. Nay, gumagawa naman ako ng paraan para gumaling siya. Pero bakit hindi niya ako hinintay na makauwi? Nakaschedule ang surgery niya. Puno ng pait ang boses na wika ko kay Nanay Hilda. Bakas naman ang awa sa mga mata nito na tumingin sa akin. Laglag ang balikat ko nang pumasok ako sa loob ng manson. Diretso akong pumunta sa kwarto ng mga anak namin. Naabutan ko sila, parehong natutulog. Pumatak ang luha sa aking mga mata. Sa isiping may posibilidad na habang buhay nang hindi na lang muling makikita ang kanilang ina. Ang bilis magdesisyon at sumuko ni Alice. Hindi ba lang nito naisip ang lahat ng sakripisyo ko? Pareho kong hinalikan sa noo ang kambal bago ako tuluyang lumabas sa kanilang kwarto. Muling pumatak ang luha sa aking mga mata nang maalala ang masaya naming pinagsamahan. Tinitigan ko ang mga paintings na nakasabit. Gawa niyang lahat to at hindi ako susuko hanggat hindi ko to muling mahanap. Mabilis ngang lumipas sa mga araw. Buwan, 1 taon, 2 taon. Tuluyan na naglaho si Alice. Nung una palagi siyang hinahanap ng kambal, pero habang tumatagal nagsawa na rin siguro sila sa mga dahilan ko kung nasaan ang kanilang ina. Kahit anong gawin ko, hindi ko na mahahanap pa si Alice. Para na naman tong isang bula na biglang naglaho.
Pinuntahan ko na lahat ng ospital dito sa Pilipinas, pero walang alis na nakakonfine. Imposibleng makasurvive ito kung hindi nagpapagamot. Mahirap man tanggapin pero kailangan ko ito ng atensyon ko sa mga anak namin. Sila ang alaala na naiwan sa akin ni Alice, kaya dapat lang alagaan ko sila at palakihin ng maayos. Mabutit nandyan sila Lucas at Jesusa. Nakagabay din sila sa pagpapalaki ko sa mga kambal. Kahit papaano, masasabi kong nagiging mabuti akong ama kina Maine at Alexos. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog, pero pakiramdam ko, hinang-hina na ako. Alice POV. Iminulat ko ang aking mga mata at tumambad sa akin ng puting-puting silid. Muli kong pinikit ang aking mga mata upang alalahanin ang mga nangyari sa akin. Pakiramdam ko isa akong blankong papel. Walang kahit anong pumapasok sa utak ko. Napatingin ako sa pinto nang bigla itong bumukas. Tumampad sa paningin ko isang babae at isang lalaki. Pareho silang nakangiti sa akin kaya't napangiti na rin ako sa mga ito. Kamusta na ang pakiramdam mo, anak? Wala na bang masakit sa'yo? Naluluhang tanong pa nito sa akin. Napakurap-kurap naman ako dahil wala akong kahit anong matandaan. Na hindi ko nga matandaan ang sarili kong pangalan. Para akong isang bagong sinang nasanggol. Blankong aking isipan at walang kahit anong nakaraan akong naaalala. Nasaan po ako? Sino kayo? Tanong ko sa mga ito. Pareho sila nagkatinginan. Wala ka bang natatandaan na kahit na ano? Tungkol sa mga nakaraan mo at kung saan ka galing? Tanong ng babae sa akin. Pinikit ko pa ang aking mga mata. Pilit na inaalalang lahat pero wala talagang pumapasok sa aking isipan. Siguro epekto to ng operasyon mo, iha? Nagkaroon ka ng tumor sa utak at kailangan ng agarang operasyon. Kaya naman di na kami nagpatumpik-tumpik pa. Agad ka naming ibiniyahin dito sa UK para dito isagawa ang operasyon. Salamat sa Diyos at di na huli ang lahat. Nailigtas ka sa tiyak na kapahamakan pero na-comatose ka naman sa loob ng halos 2 taon. Sagot ng babae sa akin. Napakunot ang noo ko sa sinabi nito. Hindi ko po maalala ang pangalan ko, pati na rin ang sa inyo. Nag-aalangan kong sagot dito. Agad namang lumapit sa akin ng babae at mataman akong tinitigan. Alicia Perez ang tunay mong pangalan, pero Alice ang binigay naming palayaw sa iyo noon. Kami ang mga magulang mo. Maraming mga masasakit na nangyari sa atin noon, Alice, pero babawi kami ngayon. Useless siguro kung magkukwento pa kami sa'yo tungkol sa nakaraan dahil wala ka namang maalala dahil sa brain tumor mo. Umiiyak na wika ng babae sa akin habang inaaplos ang aking mukha. Ako si Elmira Soriano Perez, ang mommy mo, at siya naman si Arturo Valdemar Perez. Umiiyak na wika nito sa akin. Naluha naman ako pagkatapos matamis na napangiti. Pwede mo kaming tawagin na mommy at daddy, iha? Pasensya ka na sa amin kung hindi ka namin alagaan ng maayos noon. Pero pinapangako namin na babawi kami. Parating na rin ang kapatid mo, si Danilo Soriano Perez. Siya ang nag-opera sa'yo. Naiiyak na pagpapatuloy na kwento sa akin ni mommy. Agad akong yumakap dito. Pakiramdam ko may bahagi ng pagkatao ko ang biglang nabuo. Para akong galing sa isang malayong paglalakbay at sa wakas, nandito na ako sa bisig ng aking pamilya. Nakalimutan ko man ang nakaraan ko. Ang importante ngayon nandito ako sa piling ng pamilya ko na nagmamahal sa akin. Sabay pa kaming napalingon nang pumasok ang isang matangkad na lalaki sa loob ng kwarto. Nakaputing uniform ito at nagmamadaling lumapit sa higaan ko. Agad ako nitong tinitigan, niyakap. Nagtatanong ang aking mga mata na napatingin kina mommy at daddy. Siya ang kuya Danilo mo, Alicia? Masaya kami dahil sa wakas magaling ka na. Naiiyak na wika naman ni daddy. Matamis akong umiti dito. Naramdaman ko pa ang paghalik sa tuktok ng ulo ko si Kuya Danilo, tsaka kumala sa pagkakayakap sa akin. Sa wakas, buo ng pamilya natin. Welcome back, Alicia. Kay tagal ka naming hinanap. Ngayong nandito ka na, hindi na namin nahayaan pang mawali ka sa amin. Naluluha namang wika ni Kuya Danilo. Napakulot naman ang noo ko sa sinabi nito. Hindi ko talaga alam ang ibig nitong sabihin. Pakiramdam ko isa akong bagong sinang nasanggol na nag-uumpisa palang mag-ipon ng memory. Nawala ang lahat ng memory niya, anak. Kaya iwasan na natin ang magbanggit tungkol sa nakaraan dahil tiyak na hindi niya maiintindihan. Wika ni mommy kay Kuya Danilo. Agad na tumango si Kuya Danilo at saka ko inexamine. Ako ang personal doctor mo, Alicia, kaya masasabi kong totally recovered ka na. Pwede na tayong umuwi ng bahay at i-celebrate ang paggaling mo. Natutuwa nitong wika sa akin. Masaya naman akong napangiti.
Agad na inayos ng pamilya ko ang paglabas ng ospital. Bago lahat sa paningin ko ang nadaraanan namin. Pakiramdam ko totally stranger ako sa lugar kung saan kami naroon. Pero dahil wala naman akong maalala, hindi na ako nagreklamo pa. Ang importante kasama ko sila mommy at daddy, pati na rin si Kuya Danilo. Mom, bakit wala po ako mga pictures nung maliit pa ako? Bakit hindi niyo ako kasama sa mga larawan kapag may special occasions ang pamilya? Tanong ko kay mommy habang tinititigan ang mga photo album sa harapan ko. Natigilan naman si mommy. Pagkatapos marantong bumuntong hininga. Pasensya ka na, Alicia. Akala ko hindi ka na magtatanong pa tungkol dito. Siguro kahit nawalan ka ng alaala, kailangan ko pa rin ikwento sa'yo ang mga nangyari noon. Siguro kailangan ko pa rin ikwento sa'yo kung bakit wala ka mga pictures habang lumalaki ka. Ang totoo, kailan ka lang din namin muling natagpuan, anak? Matagal kang nawalay sa amin at kahit anong gawin namin hindi ka namin mahanap-hanap. Tinangay ka ng yaya mo nung baby ka pa lang. Naging abala kami ng daddy mo sa negosyo kaya ipinagkatiwala namin kayong dalawa ng Kuya Danilo mo sa iyong yaya. Tandang-tanda ko pa ang mga nangyari noon. Nasa 1 taon ka pa lang at may biglaan kaming business trip ng daddy mo. Nangako ang tagapag-alaga ninyo ni Damian na alagaan kanya ng maayos. Pero nagulat kami nung sabihin niya sa amin ng ibang kasambahay na nawawala ka daw. Tinangay ka na isa mong yaya at tinangka niyang manghingi ng ransom sa amin. Napag-alaman ng mga polis, kasapi sa isang sindikatong babaeng yon at isang pamilya natin sa nabiktima. Nakanda na noon ang pantubo sa iyo pero biglang sinabi ng mga pulis na natagpuan ng bangkay ng babaeng yon sa isang talahiban. Hindi ka mahanap at wala na rin kami naging contact sa mga kasamahan niya. Halos mabaliw kami kakahanap sa iyo, Alicia. Hindi ako halos makatulog at makakain dahil sa paghahanap sa iyo. Naglabas kami ng malaking reward kung sino man na makakapagsauli sa iyo sa amin pero bigo kami. Hanggang lumipos ang napakahabang panahon. Nawalan na kami ng pag-asa kaya tinigil na namin. Inisip na lang namin na marahil hindi ka nagdas at wala ka na rin. Pero nagulat kami na mag-cruise ang ating landas sa isang bus terminal 2 taon na nakakaraan. Sobrang gaan ang pakiramdam namin sa iyo, Alice. At alam ko, ikaw ang nawawala naming anak. Lalo pa na makita kong birthmark mo sa legs. Agad ka naming dinala sa ospital na pag-aari ng pamilya natin, ang Perez Medical Center. Agad naming sinagawa ang DNA test at tiningnan namin kung anong dahilan bakit ka nahimatay. Kasabay ang paglabas ng DNA test ay ang result mo tungkol sa pagkakaroon mo ng tumor sa utak mo. Kaya agad ka naming dinala dito sa UK para dito na isagawa ang operasyon. Kahit papaano advance ang technology dito kaya't malaki ang chance na makakaligtas ka sa surgery. Hindi na namin mapapayagan pa na muli kang mawalay sa amin, Alice. Matagal ka naming hinanap kaya't kahit ang kaliit-litang tsansa na mabuhay ka, ginawa namin. Halos 2 taon ka ring comatose after na operation, pero hindi ka namin sinukuan, anak. Alam namin may awa ang Diyos at ibibigay niya sa amin ang matagal na naming hinihiling. Yun ay ang muli kang makasama. Hindi kami nabigo, Alice. Muli kang binigay ng Diyos sa amin, kaya pinapangako namin po protektahan ka namin kahit ano pa ang mangyari. Alam ko dumanas ka na matinding hirap dahil sa nakita naming mga bakas at peklat sa likod mo. Gusto man naming alamin kung ano nangyari sa iyo sa mga nakalipas na taon pero malabo na rin sigurong masagot mo kami dahil tuluyan ang nawala ang iyong alaala. Ayon kay Danilo, malabo nang maibalik ang mga alaalang yon kaya naman pilitin mong maging masaya, Alicia, kasama namin. Isipin mong ito ang pangalawang mong buhay kaya naman hayaan na lang nating tuluyan mong makalimutan ang iyong nakaraan. Tumutulong luhang wika ni Mommy. Napansin ko rin nga ang mga peklat na nasa aking likuran. Alam ko malabo nang maalala ko kung saan galing lahat ng to. Pero kung sino man na may gawa nito sa akin, siguro napakasama niyang tao. Marahil nakaranas ako na matinding hirap sa kamay niya at wala na akong balak pang balikan lahat ng yon. Huwag kang mag-alala, anak. Kukonsulta tayo sa isang dermatologist or di kaya plastic surgeon para tuluyang matanggal ang mga peklat na yan. Ayoko na ring alalahanin mo pa ang iyong nakaraan dahil sa mga bakas na yan. Gusto ko maging masaya ka. Avery, kasama kami. Ibibigay namin lahat ng mga bagay na hindi namin ibigay sa iyo noon. Madamdaming wika ni Mommy. Agad naman akong napayakap dito. Thank you, Mom. Halos kalahati ng buhay ko nakalimutan ko na. Pero asahan yung pipilitin ko maging masaya kasama kayo na tunay kong pamilya. Siguro hindi naging maganda ang karanasan ko sa mga panahong yon. Base na rin sa mga peklat na nasa katawan ko. Kaya walang dahilan pa para pang hinayangan ko pa ang nawala kong alaala.
Magpo-focus ako sa kung anumang meron ngayon. Kasama nyo, si Daddy at Kuya Danilo. Nakangiti kong wika. Tumango naman si Mommy at masaya ako niyakap. Nagiging maayos na ang mga sumunod na araw dito sa UK. Nagiging masaya ako sa piling ng tunay kong pamilya. Wala kaming ginawa dito sa UK kundi magliwaliw at mag-shopping. Ipinaranas sa akin ng tunay kong pamilya kung paano mabuhay ng masaya kasama nila. Agad na tinakda ang operasyon para tanggalin lahat ng peklat ko sa katawan na hindi ko na maalala kung saan ko nakuha at kung sinong may gawa. Hindi ko man naaalala ang lahat pero tuluyan ko ng tatalikuran ang mga alaalang yon para mabuhay ng normal. Hanggang isang araw na pagpasya ni Kuya Danilo na muling bumalik ng Pilipinas upang ipagpatuloy ang pamamahala sa Paris Medical Center. Kaya lang naman pala ito bumalik ng UK para tumulong sa isasagong operasyon sa akin noon. Ngayong nasisiguro niya nang nasa maayos na akong kalagayan, babalik na raw to ng Pilipinas para ipagpatuloy ang pagpapalago ng ospital ng pamilyang Tinayo pagkatapos niyang pumasa bilang doktor 5 taon na nakakaraan. Iiwan mo kami dito sa UK, kuya? Hindi pa pwedeng dito ka na lang din magstay? Hindi na kompleto ang ating pamilya kapag nandun ka na sa Pilipinas. Wika ko kay Kuya Danilo pagkatapos itong magpaalam sa amin. Nakangiti ako nitong tinitigan. Mas gusto ko sa Pilipinas bumuo ng pamilya, Alicia. Mas masaya doon, lalo na't mga kababayan natin na makakatikim ng aking serbisyo. Huwag kang mag-alala, dadalaw ako palagi dito. Mamimiss ko rin naman kayo kaya lang tinatawag talaga ng Pilipinas ang serbisyo ko bilang doktor. Kulang na kulang ng doktor ang bansa na pinagmulan natin kaya naman huwag ka nang magtampo. Kung gusto mo naman pwede kang sumama sa akin pag uwi. Nakangiti ang sagot ni Kuya. Agad namang nagpahayag ng pagtutol si Mommy. Danilo, hindi pwede ang iniisip mo. Hindi kami papayag na muling babalik ng Pilipinas si Alicia. Matagal siyang nawalay sa pamilya natin, kaya mananatili siya dito sa UK dahil nandito ang mga negosyo natin. Sagot ni Mommy. Natigilan naman si Kuya Danilo. Pagkatapos ay tumitig ito sa akin. Hayaan natin si Alicia ang magdesisyon sa lahat ng gusto niyang mangyari sa buhay niya, Mommy. Daddy, wag natin siyang ikulong sa isang lugar na hindi siya masaya. Sagot ni Kuya. Tumingin sa gawin ni Daddy. Napatikim naman si Daddy. Tama si Danilo, Almira. Alam kong napapraning ka na baka muling mawala sa atin si Alice, kaya ka nagkakaganyan. Pero wag mong kalimutan na may sariling buhay ang anak natin. Darating ang panahon, pipilitin niyang maging malaya. Hayaan natin siyang magdesisyon tungkol sa sarili niya. Sabat naman ni Daddy. Umiiling-iling naman si Mommy sabay titig sa akin. Hayaan niyo muna makasama ko pa na matagal dito sa UK si Alice. Mauna ka na muna danyan. Ihanda mo ang titirahan niya sa Pilipinas. Susunod na lang siya sa'yo kapag gusto niya. Sagot naman ni Mommy. Sabay naman kaming napangiti ni Kuya Danilo. Sa totoo lang gusto ko na rin bumalik ng Pilipinas. Kahit na wala akong maalala pa sa bansang yon, pakiramdam ko mas masaya pa rin mabuhay sa bansang yon. Pero sa ngayon kailangan ko munang pagbigyan ng gusto ni Mommy. Agad na nakauwi ng Pilipinas si Kuya Danilo. Naiwan ako sa poder ni Mommy na walang ginawa, kundi bigay sa akin lang lahat ng layaw ko. Binubusog nila ako sa mga material na bagay, pati na rin sa pag-aalaga. Kaya naman nang dumating ang araw na nagpasya na ako na sumunod sa Pilipinas kay Kuya Danilo, labis ang pinakita nitong pagkalungkot. Pero masaya ako dahil di na sila talaga ng tangka, napigilan pa ako. Kahit hindi ako interesado sa naging buhay ko noon sa Pilipinas, may bahagi sa puso ko na gusto ko pa rin makilala ang mga taong naging bahagi ng buhay ko noon. Masama man sila o mabuti. Sakay ng eroplano, mag-isa akong bumiyahe pabalik ng Pilipinas. Katakot-takot na habilin ang ginawa ng Mommy sa akin. Wala naman siyang dapat na ipag-alala dahil sasalubungin naman ako ni Kuya Danilo. Alam ko magiging komportable ang buhay ko sa bansang yon, kaya walang dapat na ipag-alala. Ayaw nila Mommy at Daddy na mahirapan ako sa biyahe, kaya ipinakargo na nila ang lahat ng gamit ko, ilang linggo bago ang aking flight. Kaya naman wala na akong dalang bagahe, maliban na lang sa isang maliit na hand carry at shoulder bag na naglalaman ng aking mga importanteng gamit. Excited ako naglakad palabas ng eroplano, kasabay ng ilang pasahero. Sa business class ako nakaupo kanina kaya naman naging komportable akong bumiyahe. Suot ang aking favorite na skinny jeans na pinaresan ko ng crop top. Kitang-kita ang magandang hubog ng katawan ko at pinaresan ko pa ng high heels. Para akong modelo naglalakad papuntang immigration para tuluyan na makalabas ng airport. Kapansin-pansin na agaw kong atensyon ng ibang mga pasahero pero wala akong pakialam.
Hindi ko na maalala kung ano ang pananamit ang bagay sa akin noon. Pero, iminulat ako ni mommy sa mga ganitong attire. Mas bagay daw sa akin na maglabas ng konting skin. Mas lalo daw akong gumaganda at lumulutang ang aking pagkasopestikada. Agad kong sinipat ang suot kong relo nang makalabas na ako sa immigration area. Nilingalinga ako pang paningin sa paligid. Pinakiramdaman ko ang aking sarili. Mukhang pamilyar naman sa akin ang lugar na to. Agad na sumulubong sa akin ang mainit na klima ng panahon. Parang may bahagi ng pagkatao ko ang biglang nagising, lalo na makita kong isang kilalang fast food chain dito sa Pilipinas. Wala sa sariling napangiti ako habang nakatitig dito. Hindi ko alam pero bigla ako nag-crave. Siguro favorite kong restaurant na yan ng past life ko. Heist, mahirap palang ganitong sitwasyon na wala kang maalala. Natauhan lang ako nang makatanaw ko si Kuya Damian na papalapit sa akin. Agad akong ngumiti dito. Masayang sumalubong sa kanya, sabay yakap. Sobrang namiss ko na ang kapatid kong to. Maligayang pagdating sa Pilipinas, Alice. Masaya ako dahil natakasan mo na ang kakulitan ni Mommy. Masayang wika nito nang pakawalan ako sa pagkakayakap. Pinipigilan pa nito ang mukha ko kaya't natawa ko. Akala ko nga hindi na ako matutuloy kuya eh. Ang kulit kasi ni Mommy. Kinokonsensya ako sa mga tingin niya. Natatawa kong sagot dito. Humalakak naman si Kuya Damian. Hayaan mo siya. Ganun lang talaga yun. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ayaw pa nilang iwan ng UK eh. Understandable naman dahil nandun negosyo ng pamilya natin. Pero mas gusto ko talaga dito sa Pilipinas. Kaya nga nagtayo ko ng sarili kong ospital dito eh. Natatawang wika ni Kuya Danilo. Pagkatapos ay inawakan na ako sa kamay at iginiya ako papunta sa kanyang sasakyan. Muli ako napatingin sa isang restaurant na pamilyar sa akin. Napansin naman ni Kuya kaya tinanong niya ako, "Nagugutom ka na ba? Gusto mo ba kumain na muna tayo?" Tanong nito sa akin. Agad akong tumango at tinuro ang Jollibee. Natawa si Kuya Danilo. "Ano ka bata? Pero if you insist talaga, pwede naman tayong kumain. Pero wag dyan. Sa dadaanan na lang natin ang mall dahil ayoko maipit tayo sa traffic." Natatawang sagot ni Kuya. Hinampas ko naman to. Curious lang naman ako kung ano meron sa loob ng resto na yan eh. Para kasing familiar sa akin ang ganyang food chain. Siguro sa past life ko, mahilig akong kumain ng ganyan. Kaya ganoon. O baka favorite ko lang talaga mga inihanda nilang pagkain. Sagot ko naman kay Kuya. Tumango ito at nag-umpisa ng mag-drive. Nakangiti ako habang nakatanaw sa labas at isa-isang tinitingnan ang bawat madaraanan. Pamilyar talaga sa akin lahat pero wala namang pumapasok na impormasyon sa utak ko. Tuluyan ang nawala sa alaala kong lahat kaya naman napabuntong hininga ako. Agad pumasok ako sa isang malaking mall, ang sasakyan ni Kuya. Malakas ko pang binasa ang pangalan ng mall, Mall of Asia. Napatas ang kilay ko. Ganun pa rin. Sounds familiar at pakiramdam ko nang galing na rin ako dito. Mabilis kaming bumaba ng sasakyan at naglakad papasok ng mall. Katulad kanina sa airport, humahangang napapalingon sa amin ang ibang mga tao. Agad naman akong hinapit ni Kuya. Kaya naman palagay ang aking kalooban hanggang makapasok kami sa isang branch ng Jollibee. Pumunta kami sa counter at tinuro ko kay Kuya lahat ng gusto kong kainin. Natawa pa to dahil marami akong in-order. Mula chicken, fries, burger at empanada. Wala lang. Gusto ko lang makita ang lahat ng yon personally. Sinabayan na din niya ng spaghetti kahit natawa ko. Pagkatapos umupo kami sa isang pang-apatang lamesa. Ano ngayon ang plano mo? Muli akong natigilan. Hindi ko alam Kuya kung paano mag-uumpisa. Gusto ko bumalik sa pag-aaral pero wala akong maalala kung ano nang natapos ko. Pakiramdam ko isa akong blankong papel. Nag-uumpisa palang mag-ipon ng memories. Sagot ko kay Kuya habang tinititigan ang mga pagkain na nakahain sa aming harapan. Tinikman ko ang fried chicken pagkatapos napatango ako. Pamilyar ang lasa pero hanggang dun lang. Pagkatapos namin kumain, nag-ikot-ikot pa kami. Dumako kami sa isang familiar na bake shop. Tulala akong napatitig sa karatula ng bake shop pagkatapos ay hindi ko mapigilan na mapaluha. Agad naman akong nilaluhan ni Kuya. Nagtatanong ang mga matang tumidigto sa akin. Agad akong umiling at pinalis ang luha sa aking mga mata. Dito ka lang muna ha? Pupunta lang ako ng banyo. Huwag kang umalis dito hanggat di pa ako nakakabalik. Wika sa akin ni Kuya Danilo. Agad akong tumango. Sinundan to ng tingin papunta na CR.
Malapit lang naman ang kinaroroonan ko, ang CR, kaya't nagiging panatag din ang aking kalooban. Muli kong binaling ang tingin sa bake shop. Sumili ang ngiti sa labi ko at pumasok sa loob. Agad naman akong binati ng mga staff, kaya naman agad akong tumingin sa mga nakadisplay. Nagulat na lang ako na may biglang sumigaw sa tagiliran ko. Alice? Nanlalaki ang mga matang napalingon ako. Kitang-kita ko ang isang binabae. Namimilog ang mga mata habang nakatitig sa akin. Kitang-kitang pagkagulat sa itsura nito habang unti-unti naguunhan sa paglandas ang luha sa kanyang mga mata. Sino kaya ang babaeng tumawag kay Abby? Ano ang mangyayari ngayong muling nagbalik si Alice? Ano kaya ang mangyayari sakaling makaharap niya si Miguel? Muli kaya ay magbalik ang nawala niyang alaala? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.